Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I'm Sarah Jane Semic and for today's video. So sa mga hindi po alam kung paano gamitin itong Canva, so itong video na to is para sa iyo. And sa mga alam na po yung Canva at hindi pa kabisado yung mga tools and template dito kung paano gamitin, is itong video na to is para din sa iyo. And kung bago pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video na i-upload natin. At simulan natin agad pagkatapos ng aking intro. Okay, unang-una po, punta po kayo sa inyong browser or kung gamit nyo po yung inyong mobile phone, so i-search nyo lang po yung canva.com. At kailangan po naka-sign in po yung mga Google account po natin dito, yung mga Gmail account. So yan, naka-sign in na po ako dito sa ating Gmail account. At itong ginagamit ko pong account is free account po. So gamit naman po yung free account dahil marami din pong template or elements na pwede natin gamitin kapag free account lang. So, punta tayo ngayon dito sa gilid kung ano to. Itong home, ito yung home page ng Canva, itong project. Ito yung lahat na nagawa nyong project dito sa Canva, yung mga template na nagawa nyo. So, dito nyo makikita sa projects. So, dito sa templates, yan, yung mga template na pwede natin gamitin kapag mag-search tayo. For example, thumbnail. Thumbnail for YouTube. Ayan. So, dito nyo makikita yung iba't ibang thumbnail ng YouTube na pwede natin paggayahan at pwede nating edit. So, dito muna tayo sa home ulit. And, for example, yun nga, mag-search tayo ng, for example, animal activity. Kasi gagawa tayo ng pwede nating ibenta, diba, sa Rocket PH. Search natin is animal activity for kids. Ayan. So, kapag nag-search po kayo, lalabas po yung iba't ibang Canva templates ng animal activity for kids. So, over 20,000 Canva templates yung pwede natin gayahan dito at pwede natin gamitin. So, kapag may corona is pro po yan at hindi po natin pwedeng gamitin kasi naka-pro account po yan. So, yung mga pwede natin gamitin dito is yung mga walang corona, walang crown. So, marami naman po yan dito. So, pipili ka lang dito ng iba't ibang template for activity for kids. So, siguro ito na lang gamitin natin. Tayo muna. So, customize this template. So, gamitin natin to. So, kung depende naman yan sa kung anong gagamitin yung template. So, kung anong gagamitin yung design, kung anong ibebenta nyo. So, mamimili lang po kayo dito. Basta yung piliin nyo po is yung free account lang. So, customize natin. Ayan. For example, dito tayo sa design. So, yung design nga is dito yan. Yung mga template. So, kung pwede pa yung palitan kung anong gusto nyong design. So, dito sa elements, yung elements, for example, maglalagay kayo ng ganito, ng grass. Ayan. Mag-add lang kayo ng grass dito. Ayan. For example, gusto nyo magdagdag ng damo-damo dyan, pwede rin kayong mag-search dyan. For example, bird. Ayan. So, punta ka sa graphics at piliin mo yung naka-free account lang. So, ito na lang. Yan. So, liliitan mo siya. Yan. Nalagay mo dito. Para may bird. Yan. Basta, kayo yung magde-design ng inyong ginawang template. And, mag-add pa tayo ng, for example, 3. Puno. Ayan. So, see all. And, click nyo yung graphics. Then, harap tayo ulit ng free elements lang. Ayan. Sample, dito may lalagay. Ayan. Dito yan.
And kung gusto nyo mapunta iyan sa likod, so right click ka lang sa mouse nyo, punta ka layer, then show layers. So, kung gusto mong nakaangat siya, ayan. So, yung araw is, ipat natin yung araw. Ayan. Para mas, siya. Kung ano yung ilalagay nyo design. So, ayan. For example lang naman ito. So, okay na po yan. Then, dito sa text, ayan, dito sa text, ito yon. So, kunyari, mag-add po kayo ng add text sa tulad dito. So, ito yung mga, sa baba naman is yung iba't ibang text na pwede nating i-add nga rin dito sa ating template. Pero kasi hindi ako masyadong gumagamit ng mga style dito ng text. Depende na lang siguro kung ano yung klaseng template yung gagawin natin. Siguro kung may kung mga cards or mga thumbnails nga sa YouTube, so pwede tayong mamili dito. Pero kasi ang ginagawa ko lang sa mga ganito lang is mag-add lang ako ng text. Click mo lang yan. So, ito yung sunod na maliit. Yan. Yan. Then, ito yung pinakamaliit, yung body na niya. So, yeah. For example, ito nga, yun natin, activity book. Caps lock natin. For kids. Ayan. So, may text ka na. Click na natin. Delete na natin. Yan. So, delete na natin to. Then, mamaya papalitan natin yung style dyan. Ayan. Then, next natin is yung brand. Hindi ko masyadong ginagamit. Yan, yung upload. For example, mag-upload kayo ng picture dito at ilalagay nyo dito. Yan, mag-upload tayo ng pictures natin. Mag-upload dito ng picture. Pero kung may kailangan kayong upload ditong picture, so ito lang yan. Ida-drag nyo lang yan. So, upload files. For example, mag-upload kayo ng picture nyo. For example, itong Canva. Yan, itong Canva logo. So, i-click mo lang yan kapag okay na. Yan, na-upload na. So, click mo lang yan at pupunta yan dito sa inyong template. So, pwede nyo nang ilagay yan dito. Ayan, mag-add kayo ng Canva logo. Ayan, ganyan lang yung gagawin nyo. For example lang naman yan. Ayan. So, dito sa draw, hindi ko masyadong ginagamit yung draw. Itong project, hindi ko na masyadong... So, ang pinaka-importante lang dyan na pwedeng gamit na gamit natin kapag gagawa tayo ng template or design is yung design, elements, text, and yung upload. So, ito lang yung pinaka-basic na pwede natin gawin kapag gumagawa tayo ng ating mga design sa Canva. Okay, so dito tayo sa taas, itong file. Ayan, dito nyo makikita kung anong gusto nyo gawin dito sa ginawa nyong template sa inyong size dito. For example, lalagyan nyo ng, yan. For example, settings, lalagyan kayo ng show rulers and guides. So, maglalagay kayo ng rulers dyan. Ayan. So, dito, maglalagay kayo ng rulers, yung mga margins, yan. Kung gusto nyo pantay talaga yung paggagawa nyo, so, maggagawa kayo ng ruler para mapantay yung mga linya dito. So, okay. So, dito naman sa, ito yung i-rename mo yung ginawa mong template. Ayan. So, okay. So, dito na tayo sa mga tools sa text. For example, kapag click mo yung text, so lalabas itong font style. Kung mamimili kayo kung anong gusto nyo yung font style ng text. For example, ito. Ayan. Then, dito yung increase, ito yung size. Increase font size, yung plus. Kung gusto nyo lakihan yung text and gusto nyo litan, so ima-minus nyo lang and plus. Yan. So, dito yung text color. So, mamimili kayo ng color ng text. Pero, usually kasi black yung ginagamit dito. And,
Depende pa rin yan sa design na gagawin nyo. So, ako is black na lang. Then, dito, yan, yung bold. Yan, alam naman natin yan, italic and underline. And uppercase. And dito, kung saan mo siya itatapat. Yan. Sa gitna ba? Ayan. Then, dito yung may bullet-bullet. Ayan. So, hindi naman natin kailangan ng ganyan. So, dito spacing. Ito yung sinasabi ko spacing. Yan. Kung gaano siya kalaki. Yung line spacing. Ayan. Dikitan natin. Ayan. So, dito nyo makikita, yan. Sa line spacing. Yan. Ito naman yung transparency. Kung gusto nyong mas malabo yung ano. Ito kasing transparency is ginagamit naman to palagi sa mga background. Kung gusto natin ng background is medyo blurred. Yan. So, ginagamit itong transparency. Yan. So, ano yan, magandang effects yan kung gagawa ka ng mga for example, mga design, mga cards, mga thumbnail sa YouTube, yan. So, ginagamit itong transparency sa mga background. So, itong effects, yan. So, dito sa effects, mamili ka ng effects ng text. Example, shadow. Yan. So, papalitan mo yung color dito. Example, gawin mo sky blue, green. So, depende yan. 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 So, kayo kayo yung mag-manage and kayo magde-design talaga ng sarili nyong templates. So, yan. So, yan. Mamimili lang kayo dito ng effects. Kung anong gusto nyo ditong effects. Anong style. Yan. Outline. Yan. Madalas din ito ginagamit. Yung outline. Yan. Para yung outline, yung sa gilid lang ng text yung may color. So, di ba? Maganda ring design yun. Ayan. So, papalitan nyo yung thickness, kung gaano siya kakapal. Ayan. So, maganda rin yung shadow. Ayan. Kasi shadow lang din naman siya. Hindi siya masyadong makikita. So, depende naman yan sa inyo kung paano nyo i-set up. Ayan. Ayan. So, ayan. Itong sun. Lakayan natin itong sun para. Ayan. So, ito lalakihan natin to. Gawin natin. Ayan. So, mag-add tayo. Kulang pa yung animals dito. So, ang gawin natin. Ayan. For example, gusto nyo mag-add dito ng mga iba't ibang animals pa. So, pwede naman yan. For example, punta tayo ulit dito sa elements. And mag-add tayo ng animals. Ayan. Itong na lang, elephant. So, layer natin. Tabak natin. Kailangan makita pa rin itong Ito natin to. Baba natin itong gusto nyo na sa baba. So, ito natin itong name. Lagyan natin dito mga animals. Ayan. So, dagdagan natin itong grass. Click nyo lang itong plus for duplicate. Yan. Yan. So, ganyan lang. Ganun lang naman kadali. So, click nyo itong tatlong dots. So, see more like this. Yan. So, ito yung iba't ibang animals na pwede natin i-add dito sa ating ginawang template. Example, add tayo ng bear. Ayan. Add tayo din ng frog. Then, add tayo ng, ano pa ba? Add tayo yan. Ayan. So, ayan. Madami ng animals. Ay, okay. So, mag-add pa tayo. Kung gusto nyo mag-add ng giraffe. Ayan. So, pero lilita lang natin. Ayan. Ayan. So, okay na yan siguro. At ayan. O, diba? May tayo, may ibang style na tayo ng cover ng ating activity books. Then, dito sa next page, kung anong gagawin mong activity ng mga kids. For example, coloring book. Then, dito makikita yung mga pages. Dito, click mo lang itong grid view. So, dito mo yung makikita. Kung
kung ano pa yung gusto mong i-add dito for activity books for kids. So, for example, may kulang pa yung activity. So, mag-add ka lang dito. So, click mo yung add page. Ayan. So, mag-another gawa ka dyan. So, pwede din naman na click mo yung tatlong line at tatlong dots dito. Then, duplicate page. So, magka-copy siya ng kanyang kinapin niya yung last ginawa dito sa another page. So, ayun lang naman, napaka-basic lang naman ito gawin itong Canva kasi talagang kung marunong kang mag-design dito at marunong kang gumawa ng sarili mong design, so maghanap ka lang dito ng gusto mong gawin na template. So, yun na yun. And magde-design ka na. So, after mong, for example, nagawa mo na tong activity book for kids. So, pwede mo na siyang pindutin tong share, then download. Then, itong PDF standard. So, kailangan naka-PDF standard ito. Kasi once na PDF standard, pwede nyo lang i-print yon. Diba kung nagbenta tayo ng mga activity books, so pwede nilang i-print kasi yung ginagawa natin ng activity book is printable. And kung image naman, so pipindutin nyo lang tong PNG. Ayan, yung PNG kasi yung pinaka-recommend talaga dito. Pinaka-recommend na download for image. So after nyan, may gagawin pa kayong ibang design or template. So, mag-search lang po kayo dito. So, napakadali lang naman po. May iba ba kayong tanong about po dito sa ating ginawang tutorial ngayon? And kung may hindi pa po ako na nasabi na may nakakanood po na mas po sa atin sa Canva, and mag-comment ko po sa ating comment section. And for the next video is sasagot po tayo ng mga ilang tanong po dito sa ating mga comment na ating mga subscribers. So, yun. And promote ko lang din po itong ating Facebook page. Then, may Facebook page po tayo na nag-upload ba ako dito ng mga short video natin. Ng mga short tutorial about po sa Canva. So, pwede nyo pong bisitahin itong FB page ko para ma-notify po kayo sa mga bago nating upload. And kung bago pa lang sa akin channel, huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na sa mga bago nating tutorial. At see you on next video. Bye!